Hmm. Dito tayo sunod mga kababayan, ah, kay Binhor Abalos. Mga kababayan, ganito po kasi ang chismis. Ito wala ko ipakitang video ha, pero alam ko na panood nyo na sumagot po si PBBM sa issue na yan. Kumakalat po kasi ngayon mga kababayan ang issue na kung saan ay tatanggalin na nga si John Vic. Sa ngayon kasi, temporarily, hindi pa si John Vic tinanggal. Sir Di Bangkilo po, dahil medyo mahirap pa, no? Medyo mabigat pa ang pangyayari. No? Maraming dadamputin, maraming anuhin. So, mahirap magtanggal ng agad-agaran. So, ngayon, mga kababayan, ito po yung kwento dyan. Ito, chismis ha. Alam nyo, sa totoo lang, ang chismis minsan totoo, minsan hindi. Ganito po siya. Ang nakarating kasi sa aking chismis, huwag paniwalaan, chismis ito. Si Abalos gustong ibalik sa pwesto. Pero, hindi pa nilagay kung anong pwesto. Ngayon naman, si Trillanes, ang balibalita at chismis ay ipapalit daw kay John Vic. Pero ang sagot ni Trillanes, walang formal na offer ang Malacanang. Kasi ganito po kasi ang kwento na nakarating sa akin, according sa aking source. Kung tatanggapin ni Trillanes ang posisyon bilang DILG Secretary na papalit kay John Vic, kung tatanggapin niya, mahihirapan po siya, mga kababayan. Bakit? Once kasi maging DILG Secretary ka, hindi ka pwede magtistigo. Hindi ka po pwedeng tawag dito mga kababayan, hindi ka po pwedeng pumasok sa mga ganyang issue. Dapat neutral ka. So, alin ba ang pipiliin ni Trillanes? Yung pananagutin ang mga Duterte o mag-DILG Secretary siya? Ano ba talaga ang focus niya? Diba? Ano ba talaga ang focus niya? So kaya po mga kababayan, wala pong formal na offer ang Malacanang kay Trillanes kung kukunin ba talaga siyang DILG Secretary or di kaya si Abalos. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kung mag-DILG Secretary si Trillanes, iwasan niya ang mag-witness-witness. Iwasan niya ang pumasok sa mga ganyang kasi nga masisira siya mga kababayan. Kasi dapat pag DILG Secretary ka, magiging neutral ka hindi ka maging partisan. Hindi ka pwede maging partisan. Bakit? Kasi ang trabaho mo, ang layunin mo, di ba? Ang layunin mo kasi bilang DILG Secretary, doon ka mag-focus sa nasasakupan mo, sa DILG, sa PNP, no? Sa lahat ng nasakupan mo. Kaya iwasan mo yung mga ganyang issue. So, ngayon, kung i-offeran si Trillanes niyan, tatanggapin ba niya? Kasi kung tatanggapin niya, tatalikuran niya yan. Mga aligasyon dyan sa flood control. Ay, hindi. Yung dito sa kay Sara, kay Digong, di ba? Hindi kasi po pwede, mga kababayan. Hindi po pwede na mag-DILG Secretary siya, tapos sumasali siya sa mga ganyang issue. Kailangan hindi siya involved. So, tatalikuran niya talaga lahat yan. Ngayon, kung ang gusto ni Trillanes ay mag-witness siya patungkol dito sa impeachment, hindi siya pwede maging DILG Secretary. Diba? Kasi ganun po talaga mga kababayan. Mahirap kasi yan mahirap yung ganyan. Tatanggapin mo pagiging DILG Secretary tapos sumasali ka sa ganyang kaguluhan. Hindi po pwede, mga kababayan. Dapat maintain ka, focus ka sa bayan. Hindi ka sasawsaw sa politika. No? Kaya nga ginawa kang DILG Secretary. Kasi ikaw yung tanod sa mga government officials. So mas mataas ka sa kanila. Sa lahat ng mga DILG o LGUs, mga kababayan, mas ahead ka sa kanila.
No? So, ngayon, ang tanong mga kababayan, kaya ba ni Trillanes talikuran yung mga ganyang issue? Tapos tanggapin ba niya ang pagiging DILG? Diba? Mga kababayan. So, kung mas mahalaga sa kanya ang panagutin ang mga kurap, tuloy niya kung ano ang ginawa niya ngayon. Pero kung gusto niyang mag-DILG, tatalikuran niya yung pinaglalaban niya ngayon. Diba? Tapos mga kababayan, ito nga ang nangyari na si Abalos daw. Kasi actually mga kababayan, napanood nyo naman siguro in interview si PBBM, di ba? Na napanood nyo yung interview kay PBBM, yung patungkol dito sa kay, ito, pakinggan natin ha. Pakinggan natin itong interview. Motorcycle riding full. Wait lang nga mga kababayan. Ito They yun. want Ben Hur to play a more active role in government. Of course, he has been there and he has been helping us in many ways, informally, privately. I wouldn't mind finding a way for him to help us in an official capacity. But to just because we want him to join, to become a more active, to play a more active part in government, doesn't mean it necessarily means that somebody else has to be. It's not a zero-sum thing in the cabinet that you have to remove somebody to gain somebody else. And I think we have a really good group of people in the cabinet right now, and we are working well together. And I don't see the need. I don't see why why does this subject keep coming up? Because a lot of people. Because I have to tell you, when we sit around the table in meetings, we don't talk about that. It's counterproductive. What you want. Kasi ganyan po kasi ang nangyari ngayon mga kababayan. Kumakalat po kasi ngayon na tatanggalin na nga si John Vic, tapos ang ipapalit daw si Abalos. Ngayon, ang sabi naman ni PBBM, wala naman daw siyang sinabing gano'n na ang ipapalit si Abalos, pero gusto niya na si Abalos ay babalik sa government at magserbisyo. Kasi magaling talaga si Abalos, totoo lang mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, sayang lang hindi siya napasok sa Senado eh. Magaling si Abalos, sa totoo lang. O, ito pa. Meron akong isi-share. Ay, Share ko lang. Kasi baka may mas-share ko lang din ako. Oh, Feeling sige. ko na. Interesting. Ano kayang topic Kasi matatanda, tanda nyo ba? Oh. Nung mga ilang days pa. Jolly Hags, ito po. Hello po. Nagkita, magkasama sa isang event dito sa Mandaluyong. Sina Pangulong Bongbong Marcos at si dating Interior Secretary Ben-Hur Abalos. Ay, oo. Tandaan nyo yun? Baluarte niya ito. Baluarte niya ito. Pero ngayon, wala namang posisyon sa gobyerno si dating Secretary Abalos. Kasi kung matatandaan natin, nag-resign siya as Secretary ng Department of Interior and Local Government kasi tumakbo siya sa pagkasenador under nung alliance ni President Marcos. Kaso natalo. So, eto na nga. Tapos na yung 1 year ban. Oo nga. Hindi ba? Ano na? So, eto na nga. O, di ba narinig nyo sa SKL ng News 5, mga kababayan? Meron ngang isang event sa Mandaluyong na nagsama si PBBM at si Abalos. Di ba? Oh. Alam nyo, hayaan nyo yan si Christian Agustin dyan, mga kababayan. Kasi bakit? Kailangan niyang umano ngayon. Kasi bakit? Sahuran na naman eh. Oo, sahuran na naman. Sahuran kaya kailangan niyang bumanat. Alam niyo naman yan, Diyos ko. Biruin niyo nagpagod, di ba? Biruin niyo, nagpagod siya mag-comment, gumastos siya ng load, gumastos siya ng wifi, basta mag-comment lang sa live natin kasi kailangan yan. Bawat isa kasi sa kanila, tignan niyo, napapansin niyo kada BBM vloggers, meron talagang basher sa comment section, isa, dalawa, sila yung mga na-assign. Tapos yung mga sinasabi natin dito, ini-screenshot nila yan, bini-video record nila, sinisend nila yan doon sa kanilang puon. Ano nangyari? Ay, mukhang positive. Ha?
Oo. Oh, Malalagay talaga sa government si Secretary Abalos. Kasi mismo si President Marcos na yung nagsabi doon sa interview niya sa Russia na hindi, gusto kong ibalik si Abalos sa government. Pero kasi di ba kung matatandaan natin, a few days ago, naglabas din ng Facebook post ang kolumnista na si Montulfo. Di ba? Tapos nagsalita rin si Congressman Salceda. Na magkakaroon siya ng medyo mataas na posisyon. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, hindi pa naman kumpirmadong ibabalik si Abalos. Pero ang nakarating sa akin, talagang tatanggalin si John Vic. Hindi rin sinabi na si Trillanes ang ipapalit. Pero sure bull na ibabalik si Abalos. Pero hindi sinabing papalit kay John Vic. Hindi rin sinabing ang papalit kay John Vic ay si Trillanes. So abangan na lang po natin mga kababayan. No? Kasi kung si Trillanes man ang tatanggap bilang DILG Secretary papalit kay John Vic, kailangan bitawan lahat ni Trillanes yan. Pangit kasi kung member ka ng gabinete, tapos sasali-sali ka dyan sa mga yan. Kailangan ikaw na yung magpa-implement pag inaresto na yung mga yan. Pero bawal kang sumali. Diba? Ganun yun, mga kababayan. Uwang V, ayan, may love shout out. Continue. Diba? Sa gobyerno. yes. Ang tingin natin, baka Finance Secretary ang mangyari sa kanya. Diba? Tapos, ang mangyayari daw, si Finance Secretary Frederick Go malilipat ng Department of Trade. Balasahan na naman. Balasahan. Tapos, etong si Benher Abalos, mapupunta daw sa DILG. Diba? So, O kaya, DILG or DOJ. Di ba may pagganon pa? Ang pagkakaalam ko mga kababayan, totoo nga na hindi si Abalos mag-DILG. Mapupunta siya ng DOJ. Pero ang duda kung papalit ng DILG si Trillanes talaga. Pero na kay Trillanes yan. Kasi hindi po pwedeng maging DILG Secretary Abalos kasi naging DILG na siya noon. Wala pa sa kasaysayan ng Pilipinas na dati kang DILG at binalik ka ulit pagka DILG. Wala pa sa kasaysayan yan. Merong naging DILG pero inalis ka tapos inilipat ka sa iba. Yun po yun. Kaya duda ko talaga mga kababayan, sana kung si Trillanes man ang mag-DILG secretary, yun nga lang may kondisyones. 'Di ba? May kondisyones nga. Kasi bakit? Bibitaw siya. 'Di ba? Bibitaw siya sa mga ganyang issue, mga ganyang aligasyon. Hindi na nga lang siya magka-file ng kaso, hindi na nga lang siya sasawsaw sa mga ganyang issue. 'Di ba? Ma'am Rosana Di Manuel, hello po sa iyo diyan. So, ang maganda diyan, si Trillanes ngayon at si Matibag ang magsasama. Aarestuhin sino yung mga pang-aarestuhin nila. So, Ma'am Maria Santos, hello po. So, ngayon mga kababayan, hindi ko lang alam. Basta wala pa namang posisyong in-offer kay Trillanes, pero ang nakarating sa akin ay talagang majunggal talaga si John Wick. No? Si Abalos babalik baka maging DOJ. No? Kasi acting DOJ sino yung DOJ ngayon, yung malaki mata? Si Vida. Si Vida. So, klarong-klaro mga kababayan, di ba? Klarong-klaro naman po siguro. No? So, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan. No? So, hindi ko na masyadong habaan, hindi ko na masyadong tagalan. So, mag-ingat po kayo palagi, mga kababayan. Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of Netherlands, Nidigong, ang Davao City. God bless. Thank you.